Hello everyone and happy Sunday to all of us. Kumusta po kayong lahat? And welcome sa ating training. Asa na ba ang ating mga reseller? At mga member ang nakikita ko dito. Kumusta? Before anything else, ayan, hello. Hello Terry Tani. Saan ka ngayon? Ayan, ready na ha, ready na. So, actually, wala akong ni-ready na slides para sa lahat kasi ang dami ng mga training prior na naganap. So, yung gagawin na lang natin ngayon is of course more on troubleshooting and giving advice about sa paano nga ba maging effective sa pagbebenta ng bronze na ano ninyo. Sa mga members kasi, malaking tulong yan kasi unang-una, it will also help with your PMA kung gusto ninyo. And at the same time, sa mga reseller naman, syempre extra income na yan. Wala ka ng, ano na lang yan eh, marketing na lang, di ba? So, ang gusto ko lang malaman, kumusta yung bronze sales ninyo? Pwede nyo bang i-comment sa chat box? Kumusta naman po? How's it going so far? O, kumusta? Kumusta yung sales ninyo? Ilan na kayo ng OVI? Actually, hindi lang naman bronze ang pwede niyong i-sell eh. Pwede din mga platinum, kung merong gusto ng 1 million coverage, or max seal, kung merong gusto ng 3M. So, kumusta? Ayan. Sige, hintayin ko yung feedback ha. Hihintayin ko. Gusto kong malaman. Hello sa mga pumasok na bago. So, kumusta? How's it going? Bakit walang comment? Asan yung mga feedback natin, guys? Good. May nabenta na press at may pinapollow up. Okay, good job. How about the rest? Gusto ko malaman sa iba. Kumusta naman yung sa inyo? Yung sa iba? May benta na. Okay, these are the coaches. Si Coach FM, Mentor Caroline. How about the rest? Sinong nakapagbenta na? Oh, yung iba. Ibig ba sabihin? Ay. So, ano yung purpose ng pagte-training natin, pagma-marketing natin kung wala pala ang sales? So, ngayon, ang gusto ko lang malaman this time around, ano ba yung naging struggle ninyo? Saan ba kayo nahirapan? Saan kayo nagkaroon ng challenge? Sa akin po, follow up pa po. Okay, good job. Okay? How about the rest? Nasaan? Ano bang nangyari? Saan ba kayo nagkaka-struggle? Saan ang struggle ninyo? Saan ang challenge ninyo? Okay, may dalawa ako sa end of this month ko, GM. Wow, good job. Congratulations, Rizalyn. So, nasan yung iba? Yung iba na nandito. Oh, bakit walang feedback, walang comment? Oh, gusto ko lang malaman. Saan ba kayo nag-struggle? Are you really promoting it? Or baka hindi nyo in-apply lahat ng tinuro sa inyo? Di ba? Oh, okay, eto na. Eto na. Follow up ko na lang po yan bago matapos ang buwan. Okay naman po, press, GM, pero wala pa benta kasi puro gipit pa. I think gipit ang ibig sabihin nito. Okay. Unang-una, para hindi kayo mahirapan, you should understand, di ba? You should understand na pag kayo ay may pinopromote,
na mga products or pinopromote sa negosyo ninyo, alam nyo dapat yung target market ninyo. Ang mahirap kasi sa atin, hindi tayo marunong maghanap ng quality customers and prospects. So, ibig sabihin nun, ang minamarket mo, yung mga tao na usually, they don't have the capacity to buy from what you want. Diba? Wala silang capacity to buy. Or, may capacity naman kasi murang-mura lang yung insurance natin eh. Pero hindi na communicate effectively. Hindi niyo na communicate effectively kung gaano nga ba kaganda ang insurance natin. So, bakit hindi mo nagagawa? Okay, ano ba yung kulang? Unang-una, baka wala kang insurance pa. Di ba? Ang hirap kasi mag-share ng isang bagay na ikaw yung wala. Hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng peace of mind na ibibigay na pag may mabutikan ka na madisgrasya, uy, buti na lang. Pero okay lang din kasi may OBI ako. Hindi na yung mag-ingat ka, wala tayong pera. Di ba? Peace of mind ang naibibigay sa uncertain na mga unexpected na mga pangyayari. Pangalawa, kulang yung kaalaman mo sa iyong binebenta. Hindi mo nasasagot lahat ng tanong. Pangatlo, wala kang collection sa cellphone mo ng mga testimony. So, sa akin naman, ang ginagawa ko to promote OBI, nagsisend lang ako ng general information na kailangan nilang malaman. Like, this is personal accident coverage. Tapos, ang sinasabi ko, yung mga highlights. Highlight lang. Huwag mo ikwento sobrang haba. Highlight lang dapat ang binibigay mo. Like, personal accident coverage, covered kahit nasa ang lugar ka, nasa Pilipinas ka man o nasa abroad, mura lang, ganito ang amount pag ganitong coverage. So, pinapakita ko yung other coverages, lalo na kung nagtatanong. Pangatlo na sinasabi ko, ang gusto nilang malaman, legit ba to? Marami na bang nakapag-claim? Ang ginagawa ko, nagsisend ako ng video testimony ng mga tao na nakapag-avail na or nakapag-claim ng kanilang insurance. So, after that, nagbibigay na ako ng advice. So, kukuha ka na kasi hindi mo nga alam eh, baka kailan nangyari. Ang aksidente pa naman, hindi yan nakaschedule, hindi din yan sigurado na kahit gaano ka pa kaingat ay hindi mangyayari sa'yo. So, ganun ba? Binibenta mo at pinupush mo yung value ng pagiging insured. And madali lang magbenta ng bagay na pinapaniwalaan mo. It's easy to sell a product that you believe in. Nagiging mahirap lang ang pagbebenta kasi unang-una, hindi nyo pa naintindihan ang science of sales. Ibig sabihin yan, sa sales kasi, nakailang kwento ka lang, pag na-reject ka, ayaw mo na. Kasi feeling mo, 5 tao nag-ayaw sa'yo, feeling mo, wala nang may gusto. No, there is what we call a law of averages na for a certain number of people na pinresentahan mo ng iyong product, ng iyong insurance, may bibili. So for example, out of 10 na kinwentuhan mo, may isa na kukuha possible. Di ba? Out of 10 na possible na kukuha, may isa na tutuloy. So, ibig sabihin nun, you should have at least 20 conversations regarding this. Nagmamarket ka, nagme-message ka, nag-i-intro ka. Ang problema kasi sa atin, kaya wala tayong benta, maging honest ka. Every day, ilan ba yung ina-approach mo pagdating sa sales mo? Meron ka bang tinarget na ilan yung i-approach mo? Meron ka bang target na kung saan mo ma-market ng maayos yung negosyo mo? Eh hindi, kulang na kulang. Karamihan meron na silang insurance. So, ayan, follow up pa po. So, yung mga nagsasabi na meron na silang insurance, eto din, kaya nga very important na may training ako nung nakaraan regarding the different kinds of insurance. Meron kasing nagsasabi na, ay, meron akong insurance. Pag tinanong mo kung ano, SSS pala. Eh, ang SSS ay hindi insurance, it is pension. Iba po yun. Tapos, ngayon, ang next naman, yung insurance pala niya, St. Peter. Dapat alam nyo yung different kinds of insurance. Kung hindi naman accidental insurance, so dapat nagtatanong kayo sa mentor nyo. For example, meron ako magsa-sales. Wala lang dito si Eremy, si Coach Eremy, but she is also very good at selling insurance. So, ang ginagawa niya, pag meron siyang mga nakachat na nagsasabing meron na silang insurance, tinatanong niya sa akin kung familiar ba ako sa insurance na yan. So, sa dami naman ng insurance, hindi kami familiar
familiar, so sinasabi ko mag-Google tayo, ano bang meron, ano bang coverage. Meron naman ang Google at YouTube, guys. Madali lang naman natin ma-check kung anong klaseng insurance ang meron na sila. So pagkita namin, iba naman pala yung coverage, hindi na-explain na niya ng maayos ano yung meron sa atin, bakit mas maganda sa atin. Kung meron na siyang parent na insurance, tanungin nyo. Hindi yung pagsabi, ay meron akong insurance. Wow, congrats, di ba? Yun yung sagot ko. Wow, congrats, meron ka na pala. So that's good kasi nag-iisip ka talaga sa mga possibilities na hindi natin control, di ba? Mga pangyayari na hindi natin control. Matanong ko lang, ano bang insurance yan at magkano binabayaran mo? So, pag accidental insurance naman, tapos nakita ko na marami namang magandang coverage ang atin kaysa sa kanila, tapos mas mura pa tayo, mas premium tayo, mas affordable pa. So, ang ginagawa ko, sinishare ko, uy, alam mo ba, kung ganyan ang binabayad mo, tingnan mo sa amin, ganito lang, madali lang mag-claim, ganito, ganyan. So, may mga ganyan dapat tayo. Huwag kayong sumuko pag meron siyang insurance. Pangalawa, merong nagsabi sa akin, meron akong insurance. Tapos, ang insurance pala niya is hindi pala personal accident. It could be funeral. So, ini-explain ko sa kanya, ay, hindi naman yan. Kasi, ang St. Peter or mga ganon, hindi naman yan siya magko-cover ng hospital expenses compared dito. Tsaka wag mo tipirin. Ano ka ba? Napakamura lang ng magkano lang yan? 3,150 compared sa admission fee ng hospital na 20K na ngayon. Napaka-affordable na niyan, 'di ba? Nakakatulong na 'yan sa atin kaysa magmalibing tayo sa utang dahil sa nagastos natin, at least ma-reimburse tayo. So, 'yun yung mga bagay na dapat naintindihan ninyo, okay? Hindi naman ganoon karami ang kailangan mong i-memorize. Ano bang meron sa insurance natin? Unang-una, affordable. Pangalawa, anong meron? Maganda ang coverage. Naintindihan mo dapat yung from personal accident coverage up to burial assistance. Dapat naintindihan mo ano bang ibig sabihin nun. Okay? Kung hindi mo naintindihan, pwede ka namang magtanong sa mentor na asan ka under na team. Pangatlo, mabilis and hindi hassle ang processing. Hindi ka pabalik-balik sa isang opisina, maghatid ka doon ng dokumento mo para maaprubahan yung claims mo, tapos pababalikin ka kasi may kulang. Wala tayong ganun. May Viber tayo, customer service, may claims department tayo na kung saan ang documents isi-send na lang sa Viber. Ano pag next? So, hindi ganun katagal makuha. Di ba? Yung iba halos ayaw, ang tagal ibigay ng mga ano natin reimbursement, pero dito hindi. Marami ang nakapag-claim na hindi na problema. Yun yung kagandahan. So, kailangan kayo, at if you want to be an ambassador and you want to have sales, ano ba yung dapat na focusan mo? We should have a goal. Ano yung goal natin? Is that many Filipinos will, ano yung vision natin pag nagsisell? Hindi lang yung para kumita ka, napakababaw lang po niyan. 'Di ba? Kasi pag about sa sales, tapos hindi ka nagka-sales, nawawala yung drive mo pag hindi ka kaagad nakakabenta. Yung drive mo should be deeper. Dapat ang naiisip mo to provide an opportunity for Filipinos to protect their income and to have peace of mind. And at the same time, magkaroon ng hindi magulat ang pamilya sa biglang pagkawala ng mahal nila sa buhay. You have the opportunity to secure the future of your family kahit wala ka na. Yan yung purpose ng pagiging insured. Giving peace of mind, securing the future, iwas paghihirap. If you are able to approach people in a way that you present the insurance not just as an insurance, but a way for people to have a better life, mas ma-appreciate nila, mas makikita nila, uy, Ben, ang dami palang benefits para sa akin. Yun yung kulang sa atin when we do sales. Pag nagbebenta ka ng CCTV, hindi ka nagbebenta ng camera. Nagbebenta ka ng security. The people who buy CCTV, they want to feel safe. They want security. Pag nagbebenta ka pag nagbebenta ka ng cellphone, ano yung gusto? People who buy phone, they want to be connected.
They want to connect with people. Okay? Dapat alam nyo yung purpose. So, people who buy insurance, ano yung binebenta mo sa kanila? What need? What desire? They want to be secured. They want to have peace of mind. Yun. Ang peace of mind na yon, ang security na yon, financial security, income protection na yon, ang malaking tulong pagka naka-OVI sila. Yun. And if you are able to get past that, di ba? Get past the pera-pera lang, doon na kayo sa ano ninyo, sa the way kayo mag-solve ng problem ng tao. Anong mangyayari? Ma-appreciate, makikita ng tao ang value ng sinishare mo, kukuha siya. Kasi makikita niya, ang laki ng value, ang liit ng halaga, very affordable lang. Kukuha ako sa'yo. Dapat nagpapakita din tayo na nagke-care tayo pagka nakausap na natin. Okay? So, hello everyone, watching from Jeddah. Hello, Ate Marilyn. Straight kayo ngayon. May training din ang VIP after. Ayan. Karamihan meron na silang insurance. Konti lang actually ang merong insurance. Konti lang. Hindi ganun karami ang tao na merong insurance. Dami kong tinatanong, nakasurvey ako, konti lang merong insurance. Kaya nga yung mga Cebuana ngayon, mga Palawan, yung mga remittance center, kahit Western Union, nagbebenta na sila ng insurance kasi alam nila it is a growing market. And if hindi ka aggressive sa pagsisales, maunahan ka talaga ng Palawan pawn shop, Palawan padala. Kailangan aggressive ka. So, kailangan guys na maipakita nyo at naniniwala ka that you are selling the best personal accident insurance in the world. Kasi kung naniniwala ka na sa'yo yung pinakamaganda, hindi mo hahayaan na yung tao bibili sa iba kasi pangit sa kanila mas maganda sa'yo. Sayang. Di ba? Sayang yung opportunity na pwede silang ma-insured sa OVI. Ganon yun. You have to instill the belief in yourself. So, paano ko magkaroon ng mas maraming belief sa insurance ko? Watch more testimony. Read more about OVI. Di ba? Manood ka ng every Friday event natin regarding sa OVI business opportunity natin, DG Pro. Manood ka. Pag-aralan mo. Napakaganda. Imagine mo guys na it is a win-win situation para sa taong nagbebenta na hindi hassle. Alam mo ba gaano kaganda yung pagbebenta natin ng insurance? Kahit na nagchat-chat ka lang, tapos magpadala na sila ng pera, tapos ma-process na yung insurance, ganun lang kadali. Hindi ka na din na pumunta sa kung saan-saan para matulungan, maasikaso mo yung insurance nila. Ganun lang yung ginagawa. Now, sa part naman ng kumukuha, magbigay lang siya, wala na siyang susulat-sulatan na form, mag-fill up lang siya, i-chat niya lang sa iyo yung information niya, wala na siyang hindi na siya hihingian ng ID, basta as long as mag-match lang yung pangalan niya sa kung ano yung ID niya. Di ba ganun lang? Tapos pag may mga tanong siya, may mga concern siya, may mga claim siya, wala na siyang, hindi na niya kailangan bumiyahe, hindi na niya kailangan lumipad para makapagtanong because we have our own customer hotline. We have a claims department tulad sa akin. Di ba sa akin, I am processing right now my medical reimbursement kasi nung September 29, last shot ko sa anti-rabies ko. Tapos ang nangyari guys, nag-message lang ako sa kanila. So they said to me, give us at least 10 business days or working days. So hindi kasali yung weekend at holiday nun ha. Give us at least 10 business days. Hiningi lang nila sa akin yung Bibo number ko. Since I am a member of Empowered Consumerism, may Bibo account ako. So granting, ipapasa nila yun sa aking Bibo. Maghihintay na lang ako ng at least 2 weeks. Tapos na, after 2 weeks after my last shot, ganun lang. Kailangan mo pumunta ng Manila? Kailangan ko bang pumunta ng office? Hindi. Papadala nila sa akin yung reimbursement. Maghihintay na lang ako. Di ba walang hassle? So yun yung kagandahan. Actually guys, the reason why nagpaano ako ng OVI, gumastos ako for anti-rabies, kahit aso ko lang naman ang nakakagat sa akin. Wala namang rabies yung puppy ko. Because to show you, step by step, I will make a documentation kung paano ako nag-apply ng medical reimbursement. Ganun lang. It's because naniniwala din ako na ipaprocess ng OBI ng maayos yung aking medical reimbursement. Kaya nag-decide ako magpalabas ng pera para dyan.
Di walang problema, ibabalik nila sa akin. Hintay na lang ako. Di ba? Ibig sabihin, mga first week of October, nandyan na yan. Di ba? So, nandyan na yung blanco. So, kailangan naniniwala kayo kasi kung ang dali lang kasing makuha ang loob ng customer pagka alam niya na naniniwala ka rin sa sinasabi mo. Maganda siya. Ano bang benefits? Dapat na-feel mo at alam mo ang benefits na pagkakaroon ng personal accident coverage. Ganun yun. So, nasaan? Di ba? Paano nyo kinukwento? Baka konting reject lang sa'yo, konting objection na kayo, sumusuko ka na. Kasi hindi mo alam kung paano mo ipaglaban yung magandang product na binibenta mo. So, lack of knowledge, lack of belief. Yun yung struggle natin dito. Or maybe lack of consistency. Nafe-feel mo na walang bibili sa'yo kasi wala ka namang kulang yung ina-approach mo. Matanong kita, ilang beses mo ba ina-allok yung insurance mo in a day? Ilang beses mo ba ginagawa? Ginagawa mo ba? This month of September, mula September 1 to September 22, be honest, ilan nga ba ang inoferan mo ng insurance? Baka nag-post ka lang, ta sabi mo walang interesado kasi walang nag-like. Baka nag-share ka lang. Guys, ang transaction hindi nangyayari sa wall mo. Ang transaction nangyayari sa loob ng messenger mo, sa conversations, hindi sa post. Si post is for awareness, si conversation is for close deal. So dapat meron ka din ganyan. Kasi paano ka magkakasale kung hindi ka humahasel sa sales? Okay, I want to see the numbers. Kasi baka ang marami para sa'yo ay hindi marami para sa akin. Iba kasi ang marami at konti is subjective. For me, ang marami, 120, 150. Yun yung standard ko sa marami. Pag 20, konti pa lang yan. 20 sa isang araw, okay yan. Sakto, every day. Kinabukasan, ibang 20 na naman. Kasi ganun ako mag-follow up. 35 to 50 per day para hindi ako maban ni Messenger. So, ibig sabihin, pag 10 days straight ko ginawa, in 10 days, may 300 plus akong kachat. 350 to 500 sa 10 days lang. Hindi naman nakakapagod mag-chat kasi gano'n-gano'n naman, cellphone lang. Hindi naman nakakapagod yung cellphone. So, ilan ba? Ano ba yung numbers nyo? I-try nyo kayong i-monitor kasi sometimes ang utak natin bias. Akala natin marami na yung 7, akala natin marami na yung 10, 20. So, i-try nyo na i-note sa notebook ninyo or sa notes o notes app ng cellphone ninyo, i-monitor nyo sa isang araw kung ilan yung nakaka-chat nyo. I-monitor nyo. Makikita nyo yung trend eh. Kasi dalawa lang yan. Lack of numbers, lack of skill. So saan ba tayo nagkukulang? Kasi hindi mo pwedeng i-blame si customer eh. Hindi mo pwedeng i-blame si product. Di ba? Hindi mo pwede i-blame si product, hindi mo pwede i-blame si customer. Kasi kahit nga yung mga papangit na product, mga illegal na product na bebenta, bakit hindi mo nabebenta yung maganda? So it is either lack of numbers or lack of skill. Sometimes we approach with an expectation that all the people na ina-approach natin will buy, and if they don't buy, we believe that it's hard because we do not know how to play the numbers game. Numbers game talaga. Hindi naman lahat ng nanood ng commercial ng Jollibee pumupunta sa Jollibee. Hindi po lahat ng binigyan ng flyers ng mga pagkainan sa mall ay pumunta doon sa lugar. Hindi lahat ng binigyan ng strap ng free smell ng perfume, 'di ba, sa mga stall ng mga mall, hindi lahat na binigyan pang palibreng amoy ay bumili ng perfume. Pero eventually, yung strategy nila created sales because hindi naman sila tumitigil every day, ginagawa nila 'yon. So, ano ba yung kulang sa atin? Guys, it's very important to be good at sales, lalo na kung gusto mong umasenso sa buhay. Kasi ang number one skill na magpapayaman sa isang tao, aside sa magaling sa tao, magaling sa personal relationship, magaling sa sales. Ang taong magaling sa sales, hindi imposible yan na hindi na kikita ng malaki. So, ilan po? Gusto ko lang malaman, numbers. Gaano ba karami?
this month. Hindi mo naman kailangan na ano, just be honest. Kahit kung ayaw mo nang i-comment dyan, pero it should be a way for you to evaluate yourself. Kasi for sure, etong mga nakakabenta, hindi lang 20 tao chinat nila. Nakarami sila. Naka 100 sila, naka 50 sila na chat. Bago may bumili na isa, dalawa. Okay? Okay. Not bad sa 5 a day. That's good. But if hindi ka nakakakuha ng resulta sa 5 per day, then sometimes guys, we can admit, pag sinabi natin 5 a day, hindi naman yan every day. Kasi may time na busy kayo. Di ba? May time na hindi nyo naman siya inaasikaso. So, i-increase nyo yung numbers and then maintain consistency. It should be at least 20. Ang standard ng sales, 20 per day. Okay? So, ano pa? Kasi hindi ako naniniwala eh. Dami nyo ng training, dami nyo ng event na pinapanood, tapos hindi kayo nagkakaresulta. Kulang sa gigil. Next is your mentality. Nagchat-chat ka ba? Ano yung intention ng chat mo? Ano yung ina-attract mo? Baka nagchat-chat ka, ay, i-reject na naman ako nito. Hindi na naman ito bibili. Kung ano yung iniisip mo, nagkakatotoo yan. Dapat nag-a-approach ka ng prospect and customers mo with the intention of making a sale. Hindi ka pumapasok sa laban, ang feeling mo, mamamatay ka na. Pumapasok ka sa digmaan para manalo. So, paano ka pumapasok sa digmaan mo araw-araw sa sales mo? Para ba manalo, para matalo? Para lang may masabi na may ginagawa? Para lang magampanan mo yung everyday na dapat may kachat ka? Dapat, you also do it with intention. Intention na manalo. Yun yung goal. Okay. Ano pa yung other concerns natin? Sige, go. Hindi ko kayo tinitira, kino-correct. Kasi gusto ko magka-sales kayo. Gusto ko makita kayo na masaya sa results ninyo. And gusto ko din makita na maraming tao na tinatanggilik na din nila yung OVI. Kasi guys, to tell you honestly, nung unang labas ng OVI na amazed ako. Sabi ko, this is the first time I've heard of insurance na digitalized, na ganyan kamura. Ako yung isa sa mga distributor ng OVI na unang nag-avail talaga nung unang labas niya. Kumuha ako agad sa araw na nilaunch siya. So, it's because I appreciate the beauty of insurance, lalo na breadwinner ako. 'Di ba? Lalo na isa ako sa nagpo-provide, isa ako sa nagbabayad ng bills. Kailangan na meron talaga akong insurance kasi pag ang breadwinner kasi or providers na affected, buong pamilya kasi affected. So, kailangan na, as we grow up, kailangan na intindihan na natin yung mga ganyang sitwasyon because hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Okay? So, ano pa ba? Concerns. Anything. Para pala tong coaching, no? Oo, training pa rin ninyo to. 7 a day po. Okay, sa 7 a day mo, ibig sabihin, kung straight ka, 200 plus, napaka-imposible, wala kang sales 200 plus na alok. Dapat meron na. Kasi kung 7 times, hindi, tama ba? Kung 7 days, tapos 22, 154 approach. Dapat sa 100 nakachat natin. Ako nga kahit sa pagpapajoin sa negosyo, it will take me around 30 plus lang. Meron akong direct. So, 20 to 30 presentations. So, ibig sabihin nun, guys, kung meron na bumibili ng package sa atin na Newverse, mga Technoverse, paano lang yung insurance? Quality prospecting. So, ibig sabihin din, sa quality din ng prospecting, baka yung message mo, hindi naman din tugma sa market ng OBI. Kaya hindi ka nakakakuha. Or maybe, ano pa yung kulang? Nare-reject ba kayo agad? Or hindi kayo nagpa-follow up? Sa follow-up kasi nangyayari ang transaction. So, kailangan nagpa-follow up kayo sa sales process ninyo. Okay? Ang closing the deal is just an agreement on both parties. Si follow-up ang magbibigay sa'yo ng sale. So, nagpa-follow up ba kayo or isang reject lang, inayawan ka lang isang beses? Di ba? Some people are so negative, they have to say no 7 times until they say yes.
So, binalikan mo ba, finalo up mo ba, di ba, tiniming mo na ba, or na-explain mo ba ng maayos ang ano mo, ang OVI mo, ang product mo, ano ba yung kulang? Ano sa tingin mo? We can't blame the prospect. Hindi natin pwedeng i-blame ang customer. Hindi pwede. Kasi pag customer lang tayo ng customer kasi negative, customer kasi may insurance na, you are taking away accountability sa sarili mong skill development, sa sarili mong growth. Okay? Ano ba yung pagkukulang mo? Kasi kami, mga mentor ninyo, para kaming doktor, hindi namin madadiagnose ng maayos pag hindi kayo nagsasabi ng tamang simptomas. Parang mekaniko, na hindi ko malalaman kung anong dapat maayos para tumakbo ang sasakyan kung hindi ko alam kung saang banda ang may problema. Baka yung battery, baka yung spark plug, baka yung makina mismo, 'di ba? So, you have to be honest with yourself. Na totoo nga ba ganito karami? Or ano ba yung kulang? Ano ba yung skill na wala sa akin? Ano ba yung hindi ko ginagawa ng tama at hindi ko ginagawa araw-araw? Kasi dalawa lang yan eh. Either hindi mo nagagawa ng tama ang dapat mong gawin or hindi mo ginagawa consistently. So, paano daw niya malalaman na naka-avail na sa OVI Insurance Protection kung sakali may ibabayad na siya? Makakatanggap siya ng email galing sa Stronghold ng kopya ng kanyang OIC, contract niya sa OVI. May ini-email po yan. So doon po makikita yung certification ng pangalan niya, contact number ng Stronghold at ng OVI, at saka yung kopya ng lahat ng coverages niya. Ano yung covered or hindi sa mga aksidente. So yun yung isagot ninyo, yung email. Okay? Pag hindi nila natanggap ang email, ipa-check sa spam folder or posible i-double check ang email address na binigay nila. Ako wala pa talaga, inform niyo yung mentor ninyo para ma-follow up si OVI mag-send sila ulit ng email. Okay. Ano pa? May mga concern pa ba? Email. O, ano pa? O, wala na concern. O, paano ko masasabi na humahataw ka dapat kung marami ka talagang customer, maraming concern? Kasi ibig sabihin no, nakaka-encounter ka ng iba't ibang objection. Ano pa yung mga usual objection? Kasi kung paulit-ulit lang yung objection na natatanggap mo, ibig sabihin nun, dapat ginagalingan mo yung pagsagot. Para siyang exam, pinapa-retake sa'yo paulit-ulit. Ano ba yung dapat kong gawin? The only time na hindi ko kukulitin ang isang customer is kung magsabi siyang I'm not interested. Sorry. Pero pag sinasabi pa niya, may iba na akong insurance, mahal yan, may mga iba pang concern, for me, hindi ko yan titigilan hanggat hindi ko ma-fix. So wala na concern. 1 hour na ba tayo? Mag-1 hour na. Sige, i-type nyo muna dyan. I-pause ko muna ang recording. Ibabalik ko pagka meron akong customer ka-chat ko lang ang sabi wala daw siyang time para dito. Eh di kalokohan yan. I-explain mo sa kanya. Anong time para saan? Time para bumili ng insurance? Wala ka namang gagawin. Mag-avail ka lang. Wala ka namang gagawin after that. Go on with your life. Yun yung, yun yung pagkakaiba ng pagbebenta.
'Di ba? Maniniwala ako na magsabi siyang wala siyang time, kung in-invite mo maging reseller or business or team up sa'yo na maging direct mo. Pero pagka ano lang, pagka mabili lang naman sa'yo, meron yang time, paintindi mo lang sa kanya. Oo, baka bad mood lang siya, balikan mo. Sabihin mo, is it a bad time? O, okay ka lang po ba? O, baka ang the way ka nag-approach, akala niya alakan mo siya ng negosyo, imbis insurance. Ganun lang. Sabi, bakit wala kang time? Ano ibig mo sabihin? Ano mo pag-aakala mo gagawin ko sa'yo? Tanungin mo, para ma-clear kayo. Ano to? Ayan, nag-send si Atelin ng kopya dito o sa chat box, guys. This is to acknowledge that you have purchased bronze coverage. So, yan kay Atelin, meron siya, ano to, yun yung time na nag-migrate ang OBI. Okay, you're welcome. Sige. Okay, questions, concerns, anything. Oh, lalo na yung walang mga benta. Maximize yung every Sunday ninyo. Dapat maaga kayong pumapasok. Oh. Tapos, yung mga reseller natin, asa na yung mga reseller dyan? Bakit ang tamad-tamad na? Wala pang kita. Oh. Kailangan, follow up nyo yan. Okay, para matulungan din sila. So, I believe wala na mga concern, no? Wala nang mga question, mga anything. Oh, is everything clear? Oh, ano bang, guys, ganito ha. Number one, gusto nyo makabenta? Ito na yung mga advice ko. Number one, set a goal. A goal for the week na dapat ilan ang nabebenta ko na bronze. Ilan, like, for example, sa business, ilan dapat ang na-endorse ko, ilan dapat ang close deal, ilan din ang nabenta na bronze. You can actually divide it within your day. Sa mga member dito, market mo for bronze, at paano ko ba malaman kung i-prospect ko ba or i-market ko for bronze? Unang-una, your first step, ano bang mas maganda? Maging member siya ng OTG or makabili ng bronze? So, syempre, ang pinakamaganda, maging member siya kasi hindi lang OVI meron siya, maraming babalik. Pero kung ang taong yon ayaw niya, hindi pa siya ready, yun yung backup mo, bentahan. How about mag-try ka muna na mag-bronze para alam mo naman yung isa sa mga benefits dito about insurance, pwede mong ma-win. Ganyan. So, dapat may goal ka para walang tapon lahat ng prospecting mo. Second, kailangan mag-kolekta kayo ng mga testimony, lalo na mga video testimony at isave nyo sa cellphone nyo para mapakita nyo pag nag-represent kayo ng OBI. Pangatlo, be ready sa mga common na mga tinatanong. Hindi naman kakaiba yung mga tanong eh. Marami namang mga tanong. Pang-apat, ano na yon? Next naman, na-advise ko para sa inyo, matuto kayong mag-follow up. I-push nyo, magbigay ng sense of urgency. 'Di ba? Ano to? Yung burial assistance, any cause of death po ba yun for accidents? Burial assistance, ang any cause of death lang is repat care. Pero yung iba, sa bronze at sa platinum, cause of death, accidents. Okay? Personal accident coverage. Walang sakit, kahit anong sakit. Hintayin natin ang HMO ng OVI. Okay? Yung iba na naghahanap sila ng health insurance, dapat ready din sila sa bayarin ng health insurance. Kasi iba yung scope ng health compared sa accident. Sa health insurance, titingnan pa kung meron na ba silang mga sakit. So, hihingan sila ng medical. Kasi hindi ka pwede magpa-insure, dadayain mo kung kailan ka nagka-cancer sa kakakumuha ng insurance. Bawal ganun. Dapat healthy ka pa nung nagkuha ka ng insurance. So, much better kung health insurance bata pa. Pero yung accident, kahit wala siyang discrimination kung anong karamdaman mo. Basta as long as aksidente ang nangyari sa'yo, magbibigay sila ng, di ba, reimbursement or coverage. Okay? Ano pa? Basta isipin nyo na lang guys, walang kahit anong involved sakit.
sa ating coverage. Ha, para hindi kayo malito. Puro accident lang. Okay, ano pa ba? Clear na ba sa lahat? Gusto ko makita, kayo bago matapos ang buwan, hakutin niyo yung sales ninyo. Ano ba yan? Hindi lang direct, di ba? Galingan ninyo. You want na magkaroon ng resulta, you want na makatulong sa iba, then make sure that you acquire results. Hindi lang puro tayo na, wala bokya Walang ganun. Para saan pa ba yung ginagawa natin? Diba? You remember kung bakit meron tayong ganito. Remember kung bakit meron kang negosyo. You have to make sure that you at least have one close deal, one sale in a week. Ang amo ang nag-bind, pwede din naman. Basta ang point dyan, kung makuha mo ang OR, ang official receipt at medical certificate, pag ma-provide mo yan sa OVI, magre-reimburse sila. Hingin mo yung kopya ng resibo. Pwede, ibigay mo sa amo mo. Madam, reimburse natin yung nagastos mo sa akin. Kung okay kay madam. Pwede din no, gawin yung extra income, no? Pero basta si OBI, kailangan niya ng ano. Kasi wala naman yung pagkakaiba, guys, na ospital ka, wala kang pera, tapos nangutang ka muna. So, iba yung nagbayad, di ba? So pagbayad nila, nag-present ka lang sa OBI ng ano ng requirements tapos i-reimburse sa'yo tapos bayaran mo yung inutangan mo sa na-reimburse. Ganun lang yun. Okay, meron pa ba concerns? Wala na. Okay. Mag-countdown na ako. Ay, meron na. Meron humabol. Standard daw insurance natin. Anong gusto niya? Wala sa standard. Oh, may standards naman talaga ang insurance kasi meron bang association ng insurance sa Pilipinas. Ang pagkakaiba sa atin, hindi yung sinabing kung gusto niya mas malaki, gusto niya ng premium, mag-max seal siya. Kung gusto niya mas malaking coverage. Yung bronze standard talaga yon, 500,000. Pero kung kaya ba niya at afford ba niya yung 1 million, di doon siya. O baka mas gusto niya yung 3 million, kung may pera naman siya, di magbayad siya. Or kabayan bronze, kabayan platinum, kung gusto niya may repat care. That is why sabi ko sa inyo, dapat alam niyo yung insurance niyo. Tanungin niyo ng premium, di ba? So, tulad sa akin, meron akong ganyan na pinresentahan. Sinabi ko siya, may premium. Doon pala siya interesado sa premium. Pero nagsimula siyang bronze kasi hindi pa niya kaya sa budget niya ang premium. So, premium ang tawag ko sa mga high-end natin na coverage. Pag na-expired, saan daw siya pwede mag-renew? Hindi sa'yo ulit. Mag-follow up tayo. Dapat may note ka kung kailan siya bumili para ma-remind mo siya na din na siyang mag-renew. Di ba? Or pwede din ipakilala mo sa mentor mo para si mentor may connection sila pag mag-renew. Alam na niya. Message na lang siya. Hello po, magre-renew po ako ng insurance. Ganon. Okay. Any other concerns? Any other questions regarding sa ating insurance? Wala na. Basta iset nyo yung goal ninyo. Tsaka, yung may mga reseller, follow up nyo. You're welcome. Okay. So, I'm going to cut it there kasi nag 1 hour na tayo. Meron pang VIP mamaya din to prepare yung magte-trading. So, happy level up everyone. So, kailangan, yes po, ah, kailangan na
makapag-ready, kailangan na mag-set ng goal, be more aggressive. Napakasimple ng marketing. Go to the Orbis Victus International Facebook page. Dami doon na mga ang dami doong mga testimony. Ang tao, bibili yan pag pinakitaan mo yan ng mga testimony. Yun yung gusto nila. Gusto ko malaman legit ba to? The best way for them to know if it's legit is aside sa pagpapakita mo ng documentation ng OVI is the testimony of people na nakapag-claim. Yan yung pinakamadali. Hindi na nila i-question yung legitimacy. Iba-ibang tao, pinapakita mo, video. Ako, 3 video agad. O, panoorin mo lahat yan. Iba-iba, medical reimbursement, repat care, mga ganon. Yung life, yung namatay, may natanggap, ganon. O, yun yung mangyari. So, ang repat care na pwede for all cause of death kasi merong pinalabas yung OBI, yung namatay sa sakit yung tita nila. Tapos yung hiling niya, ilibing sa Pilipinas. Tapos nag-cover ang repat care. Kahit ang repat care, tandaan nyo, yun lang yung pwede na kahit hindi accident. Okay? Pero the rest, accident talaga. Ha? Alright, so I think we're done and I hope marami kayong natutunan. Gagamitin nyo din pati. Increase your numbers, set your goal. Dapat, alam nyo yung coverages aside sa bronze at alam nyo kung paano sagutin yung mga tanong. Kung hindi, marunong kayo dapat na mag-approach sa inyong mga mentor or kasama. Okay? So I'm gonna stop the recording.